Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, ikatlong araw ng Oktubre 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Obvious naman, dihado talaga tayo dahil hindi tayo kasama sa administration na ticket, di ba? Kahit hindi bet ng Administrasyong Marcos, mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, sabak sa pagtakbong senador. VP Sara Duterte, nakabanding ang ama at kapatid. Pagtakbo sa halalan na pag-usapan kaya. Sagupaan sa pagkaalkalde sa Maynila, incumbent Mayor Honey Lacuna at dating kakamping si Isko Moreno may mensahe sa isa't isa. Vilma Santos at mga anak na sina Luis Manzano at Ryan Recto naghain ng kani-kanilang kandidatura sa Batangas. Kasabay ng Teachers' Day celebrations, tamang bayad sa overtime hours ng mga guro, ipinangako ni Pangulong Marcos. At sa showbiz, IG post ni Jericho Rosales at Janine Gutierrez nagpakilig sa netizens. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mga pambato naman ng PBP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naghain ng kandidatura sa pagkasenador. Ito ay sina re-electionist Senators Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo, gayon din ang artistang si Philip Salvador. Aminado si De La Rosa na mahirap ang kanilang bubunuin dahil sa pakiki o pagkakabuwag ng alyansa ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Hindi magkandamayaw mga taga-suporta ng ilang senatorial bets ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 10 City sa Manila Hotel. Sabay na naghain ng Certificate of Candidacy o COC sa pagkasenador ang kapwa re-electionist na sina Senators Bongo at Bato de la Rosa na aminadong mahirap ang laban sa halalan sa 2025. Obvious naman, dihado talaga tayo dahil hindi tayo kasama sa administration na ticket, di ba? So, sige lang. As I have said time and again and again, we will survive. Sabi ni De La Rosa, malaki ang epekto ng pagkabuwag ng unit team ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Either way, pwede akong manalo o pwede akong matalo dahil dyan sa gulo na yan. Kasama nila God De La Rosa na naghain ng kandidatura sa pagkasenador ang artistang si Philip Salvador. Gusto kong manumbalik yung paniniwala at tiwala ng mga tao, ng mga magulang na pwedeng makauwi ang mga anak nila sa kanilang mga bahay. Na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Samantala, naghain na rin ang kandidatura sa pagkasenador si dating Vice Presidential Candidate Dr. Willie Ong. Pero ang asawa niya si Dr. Lisa nag-file ng COC habang nagpapagamot si Doc Willie sa Singapore dahil sa sakit na cancer. Inaasa magbabalik bansa si Ong sa Nobyembre para maghanda sa nalalapit na pangangampanya. Maraming salamat po sa lahat ng nagdasal for Doc Willie Ong. Thank you po. Sa party list naman, naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ang FPJ Panday Bayanihan Party List ng anak ni Senator Grace Poe para isulong ang sektor ng transportasyon. May mga batas na hindi pa tapos na kailangan natin ipasa. For example, yung Department of Water Management, hindi pa napasa yun. Yung binanggit ng nanay ko, yung jeepney modernization, na hanggang ngayon hindi pa tapos. Motorcycle taxi bill na hindi pa na-file. Itong mga bagay nito, kailangan natin ituloy at tapusin din. Inaasa na mga habol ang ilang pang administration bets sa pagpapatuloy ng filing ng COC. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Tila chill lang at relax pa rin ang pamilya Duterte sa kasagsagan ng kaliwatkan ng filing of candidacy ng mga tatakbo sa 2025 midterm polls. Sa in-upload na picture ni Congressman Paulo Duterte sa kanyang Facebook page, makikitang nakangiting magkakasama ang Duterte family. Kabilang sina Vice President Sara Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte sa loob ng kwarto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muli tuloy na buhay ang usaping maaaring magkaroon ng mga Duterte sa Senado, lalo't
umuugong ang usapan ng pagtakbo nila sa pagkasenador. Hindi naman paawat ang pagsusumikap ng Partido Demokratiko Pilipino PDP na kumbinsihin ng mga Duterte na sumali sa senatorial race. Ayon kay Party President at Senator Robin Padilla, inaasahan pa rin nila na tatakbo ang isa sa mga Duterte. Pero ayon sa malapit na kaalyado ng mga Duterte na sina Senators Bongo at Bato de la Rosa, wala silang ideya kung personal o tungkol sa politika ang pinag-usapan ng mag-ama. Gusto ko na tumakbo siya. Hindi siya isa sa mga anak niya ang tumakbo. Kasi talagang para sa amin, napakahalaga sa PDP na may Duterte. Kasi ang PDP ay Duterte. Naghain na ng kandidatura sina re-electionist Manila Mayor Honey Lacuna at Vice Mayor Yul Servo. Kapwa may mensahe naman sa isa't isa sina Lacuna at ating Mayor Isko Moreno na posibleng magsagupa sa pagkaalkalde. Alamin yan sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Formal nang naghain ng kandidatura ang mga re-electionistang sina Manila Mayor Honey Lacuna at Vice Mayor Yul Servo. Kasama nila sa filing ang buong Asenso Manileño slate. Ako po ang incumbent mayor, marami pa ho kaming ginagawa ni Vice Mayor Yul. So dapat naman po talaga ipagpatuloy namin yung aming ginagawa. Inaasahan namang makakatunggali ni Lacuna si former Manila Mayor Isko Moreno. Si Lacuna ay dating Vice Mayor ni Moreno. Tumakbo at natalo sa pagkapresidente si Moreno noong 2022. Nauna nang inanunsyo ni Moreno sa pagpupulong ng kanyang partidong Aksyon Demokratiko ang planong muling pagtakbo bilang mayor ng Maynila. Bago ho siya umalis ng Maynila ay napakaklaro po sa amin ni Vice Yul at sa buong partido Asenso Manileño maging sa mga kababayan namin sa Maynila na hindi na po siya tatakbo pang muli. Una nang sinabi ni Lacuna na para siyang pinagtaksilan ni Moreno pero tila naka-move on na siya at anya wala siyang balak na makipagbatuhan ng putik. Well, I wish him well. Good luck po sa kanya kung itutuloy niya po ang pagtakbo niya bilang alkalde. Sigaw ng mga supporters ni Lacuna, iatras na ni Moreno ang planong muling pagtakbo bilang Manila Mayor. Isang pagsuporta at pagtanaw ng isang malaking utang na loob sa para kay Mayor. Kaya namin ito ginagawa. Pag-uusap puso namin. Samantala, agad na sinagot ni Moreno ang hirit ng mga taga-suporta ni Lacuna. Peace be with you. Hayaan ko na lang ang taong bayan sa Maynila ang sumagot. Ayon kay Moreno, kahit makasagupa niya sa eleksyon si Lacuna ay wala naman silang alitan. I'll see you soon. Ipepresenta lang namin yung mga nagawa natin at pwede pang gawin. Ani Lacuna, Agosto pa nang sila'y huling mag-usap ni Moreno. Ito ang kauna-unahang termino ni Lacuna at ni Servo dito sa lungsod ng Maynila. Ibig sabihin, may dalawang natitirang pagkakataon pa ang mga incumbent officials para tumakbo sa mga susunod na eleksyon dito sa lungsod. Si Lacuna ang kauna-unahang babaeng alkalde dito sa Maynila. Plano ni Lacuna na ipagpatuloy ang Social Amelioration Program para sa senior citizens, mga estudyante at solo parents sa lungsod. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Iniimbestigahan ngayon ng Department of Foreign Affairs at Department of Justice ang mga napapabalita tungkol sa umano'y mga covert operations ng mga dayuhan o mga ganap na mga spy o espiya dito sa Pilipinas. Ito'y matapos maiulat kamakailan ng international news media na Al Jazeera ang pagpapangalan ni Chinese-Cambodian businessman She Jiang kay dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo bilang umano'y spy na nananatili sa Pilipinas. Ayon sa DFA, seryoso nilang tinutugunan ng mga ulat na may kinalaman sa mga sinasabing lihim na operasyon ng mga dayuhan sa bansa. Binigyang diin naman ni Justice Secretary Crispin Remulla na banta sa pambansang seguridad ang kaso ni Guo dahil sa paggamit ng peking identity. Nakikipag-ugnayan naman ng mga ahensyang ito sa National Intelligence Coordinating Agency at National Security Agency para sa mga hakbang patungkol rito. Nananawagan si Senator Loren Legarda ng masusing investigasyon sa mga lokal na civil registrar at Philippine Statistics Authority. Ito'y para maiwasan ang kaso ni dating Bamban Mayor Alice Guo at iba pang dayuhan na nakakakuha ng pekeng birth certificate.
Ayon kay Legarda, hindi dapat nakatakbo si Go sa eleksyon kung hindi siya nakakuha ng lehitimong birth certificate tulad ng ibang Chinese nationals na nasa bansa ngayon. Ayon pa sa DFA, aabot na sa 71 kaso ng mga dayuhan ng kasalukuyang iniimbestigahan na matapos makakuha ng Philippine passports gamit ang mga pinekeng birth certificate. Habang iniulat naman ng NBI na humigit kumulang sa 1,200 na dayuhan na karamihan ay mga Chinese national ang nakakuha ng pekeng birth certificate sa pamamagitan ng late registration sa Davao del Sur noong 2016. Niugnay naman ng National Security Council ito sa mga tiwaling civil registrar na nag-i-issue ng birth certificates sa mga dayuhan. This really clearly undermines public confidence in our institutions and government, and it places our national security at risk. So those who facilitated, those who planned it, those who conspired, and those who helped and aided these acts, they must face the consequences of their illegal and criminal behavior and action. Sa pagdiriwang ng National Teachers Day sa Araneta Coliseum sa Quezon City ngayong Huwebes, inihayag ng kasalukuyang administrasyon na makatatanggap ng karagdagang kompensasyon ang mahigit sa 860,000 na public school teachers sa bansa. Kabilang na rito ang karagdagang 7,000 pisong medical allowance, 10,000 pisong tax-free teaching allowance at maging ang career at professional advancement na mapapakinabangan ng mga guro sa kanilang propesyon. Planong ipatupad ito sa susunod na taon kasabay ng isinusulong rin na dagdag sahod sa mga guro. Wala na rin daw guro magre-retiro ng Teacher 1 o entry-level position lang ang naabot o narating. Habang target naman ng Department of Education na pataasin pa ang antas ng edukasyon sa Pilipinas at bumuo ng mga programa na ikatataguyod ng karapatan ng mga teacher. With this flexibility to move between classroom teaching and school administration, you can grow professionally, explore new roles, and assume leadership positions. It is not just a recognition of our teachers' dedication, but also a testament to our shared commitment to empowering our educators. Susunod, Vilma Santos Recto at mga anak tatakbo sa 3 posisyon sa Batangas. At sa mga need ng break mula sa usapang politika, arat na at mag-mini getaway sa Laguna. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Isa na namang Pogo Hub ang sinalakay ng mga operatiba ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at National Bureau of Investigation ngayong Huwebes ng gabi. Halos 200 katao ang inaresto sa naturang compound na malapit sa Senado. Matatandaang una ng binan ng pamahalaang Marcos Jr. ang Pogo sa Pilipinas. May bagong kaso na naman kontra sa pinatalsik na Mayor Alice Go. Formal nang naghain ng National Bureau of Investigation ng reklamo kontra kay Go at 5 iba pa patungkol sa umano'y pineke nitong counter affidavit na isinumite sa korte. Nagugat ang issue sa August 14 affidavit na isinumite ng kampo ni Go ilang linggo matapos makatakas ang ex-mayor palabas ng Pilipinas noong Hulyo. Ayon sa NBI, lumalabas na hindi totoong lagda ni Alice Go ang nakalagay sa mga dokumento. Kasama rin sa inirereklamo ng pagsisinungaling at obstruction of justice ay ang abogado na nagnotaryo ng salaysay ni Go. We should pursue it to its logical end. It's a message to our fellow lawyers that we should obey the law. And if you're caught doing something, it will be dealt with severely.
Sa ibang balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko na patuloy na minomonitor ng pamahalaan at mga kaukulang otoridad ang kalagayan ng Bulkang Taal matapos ang 11 minutong phreatomagmatic eruption nitong Miyerkules. Ayon sa Pangulo, handa at alerto lahat ng mga opisyal na inatasan niyang magbantay sa sitwasyon ng Taal at mga karatig lugar na malapit dito. Tinitingnan rin ng pamahalaan saang mga lugar pinakakailangan ng kanilang atensyon at tulong. May mga nakahanda rin na standard procedures ang pamahalaan sakaling pumutok muli ang bulkan, maging dumating man ang iba pang kalamidad gaya ng lindol at bagyo. Nasundo na ng Philippine Air Force ngayong Huwebes ang mahigit 200 pasaherong stranded sa Basco Airport, Batanes dulot ng bagyong Julian. Isinakay sa C-130 plane ng Air Force ang mga pasaherong isang linggo nang stranded at hindi makalipad dulot ng masamang panahon. Bagamat wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa, nagpaalala ang Weather Bureau Pag-asa na asahan pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Star for all seasons na si Vilma Santos at anak na sina Luis Manzano at Ryan Recto naghain ng kani-kanilang kandidatura sa Batangas. Samantala, dating Senator Antonio Trillanes, aminadong matinik ang makakalaban sa pagtakbong mayor sa Caloocan City. Si Kim Salinas may balitang A to Z. Opisyal ng kandidato sa pagkaalkalde ng Caloocan City ang dating senador Antonio Trillanes. Kakalabanin ni Trillanes ang kasalukuyang alkalde ng lungsod na si Dale Along Malapitan na nasa unang termino pa lamang. Ang layunin po natin ay maiahon ang ating mga kababayan dito mula sa kahirapan at ayusin ang samot-saring problema ng aming lungsod. Datihan na sa politika ang pamilyang sasagupain ni Trillanes. Bago naging mayor, naging kongresista si Malapitan ng 9 na taon at nagpalitan lamang sila sa pwesto ng kanyang amang si Congressman Oka Malapitan noong 2022. Giit naman ni Aling Estrella na 4 na dekada ng residente ng Caloocan. Kailangan palitan na. Iwasan na ang political dynasty. Sa matinong pagbabago, ipaglaban mo. Bago-bago naman. Huwag nang alternate, ama, anak, iba-iba naman. Aminado si Trillanes na talagang mabigat ang laban sa politika na kanyang kakaharapin. Pero buuan niya ang kanyang loob na tuldukan ang political dynasty sa Caloocan. In the coming months will be very intense as we try to dismantle a corrupt political dynasty who is determined to hold on to Caloocan. Isinusulong ni Trillanes ang kampanya kontra katiwalian bilang kanyang plataforma. Katambal niya ang kandidato niya sa pagka-vice mayor na si dating Councilor PJ Alonso sa ilalim ng Aksyon Demokratiko. Proven track record ng integrity, honesty at ating pagiging staunch anti-corruption crusader. So diyan po magsisimula ang laban natin kasi maraming pondo ng Caloocan ang nawawala, bunga ng korupsyon. Sa Batangas, naghain na ng kani-kanilang kandidatura si Vilma Santos at kanyang 2 anak. Nais magbalik ni Santos sa Kapitolyo ng Batangas bilang gobernador habang tatakbo namang vice-gobernador si Luis Manzano at kongresista si Ryan Recto. Sa Taguig City, nagbabalik politika si former Mayor Lino Cayetano sa paghahain ng COC bilang kongresista ng Taguig Pateros District. At sa Makati, lilipat naman ang pwesto ang kasalukuyang Makati Vice Mayor Monique Lagdameo sa pagtakbo bilang 2nd District Congresswoman sa ilalim ng Makati Sen United Party. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Bare months na mga ka-A to Z, may naisip na ba kayong pasyalan para sa inyong family ngayong holiday season? Why not bisitahin ang isang peaceful villa na hindi kalayuan sa Metro Manila? Arat na at pasyalan natin yan sa Balitang A to Z ni Lane Garcia.
Planning for Christmas vacay ka na ba? Well, I've got a perfect spot na swak sa bawat pamilyang gustong mag-staycation, lalo na ngayong holiday season. Bet na bet at for sure, hindi ka magagalit pag nakita mo na ang Woodland Villa here in Nagcarlan, Laguna. Hindi kukunot for sure ang iyong noo dahil 3 hours away lang from the metro. From its nature-inspired balcony to the relaxing swimming pool, cozy sauna at mga comfortable bedrooms, lahat ng galaan abay talagang pangmalakasan. Bagamat almost 2 months pa bago ang Pasko, abay Christmas feels na rito dahil sa early holiday decorations na talagang bet mo. Pero hindi lang villa ang star dito. Puno rin ng activities na for sure ikatutuwa ng family sa buong experience nyo. Highlight dito ang paintball at ATV inside the Woodland. At hep, hindi lang yan. Dahil basketball court, campsite, and fish pond, abay, all in one. Akin po kayong iniimbitahan dito sa Woodland Villa, no? Sa lahat ng nanonood ngayon. Isa po sa magandang lugar itong Woodland kasi tahimik, parang ano din to Bali-inspired din yung design nito. May enjoy nila yung lugar na ito, lalo na sa mga family. So ano pang hinihintay nyo? Pack your bags at arat na para sa balitang A to Z. Lane Garcia. Sa aming pagbabalik, matapos mag-unfollow sa social media ng isa't isa, umano'y hidwaan ni Pia Wurtzbach at Heart Evangelista, confirmed na nga ba? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Jericho Rosales at Janine Gutierrez nagpakilig sa mga fans sa Instagram dahil sa kanilang official IG post. At speaking of IG, unfriend na nga ba sa isa't isa ang fashion influencers na sina Heart Evangelista at Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Lane. Yes, Barbie, mainit na usap-usapan ngayon sa social media ang tila tumitinding alitan ng fashion icon actress na si Heart Evangelista at 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach. Ito'y matapos mapansin ng mga netizen na hindi na nakafollow sina Pia at Heart sa IG account ng isa't isa. Matagal nang umuugong sa mundo ng internet ang di umano'y hidwaan ng dalawa na nag-ugat noong nakaraang taon matapos umano lumipat ang glam team ni Heart kay Pia. No comment pa rin sa issue ang dalawang Pinay na sinasabing magkaribal sa fashion industry. Pero zay ng netizens, senyales yata ng end of friendship ang pag-unfollow nila. Samantala, IG official na ang bagong couple na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Kilig to the bones ang netizens sa sweet birthday message ni Jericho para sa girlfriend nitong si Janine. Sa Instagram, makikita sa post ni Echo ang ilang pictures nila ni Janine sa kanilang date with a caption na Happy Birthday to my museum/tabing ilog date na nakatag rin sa aktres. Sinagot naman ni Janine ang post ni Echo at nagpasalamat. Cheers to happiness, Echo and Janine! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Balik kandidato ang pambansang kamao Manny Pacquiao, mga ka-A to Z. Pero aside sa politika para sa midterm polls sa susunod na taon, kumakandidato rin siya para sa prestigyosong International Boxing Hall of Fame. Pinangungunahan ng Filipino boxing icon at only 8th Division World Champion Manny Pacquiao ang listahan ng mga kandidatong maaaring mapabilang sa Hall of Fame Class of 2025. Malaki ang tsansa ni Pacquiao na mapasama rito dahil sa kanyang makasaysayang karera at natatanging record sa mundo ng boxing. Matatagpuan sa Canastota, New York, ang International Boxing Hall of Fame kung saan ang mga napipiling inductee ay pinipili sa pamamagitan ng mga balota na mula sa screened public nominations. Sinusuri ang mga ito ng mga miyembro ng Boxing Writers Association of America para matiyak
kung sino ang karapat-dapat na maging bahagi ng prestiyosong parangal. Kung papalarin, si Pacquiao ang magiging ikatlong Filipino boxer at ika-4 na Pinoy na mapapabilang sa Hall of Fame kasama ng mga naunang kinilala tulad ni Gabriel Flash Elorde noong 1993, Pancho Villa noong 1994 at promoter Lope Sarial Sr. noong 2005. Good luck, Manny! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ng replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa Emerita Professor sa Teachers College ng Columbia University sa USA. Sabi niya, nakikiramay at nakikibahagi sa mga bata ang mga tunay na magagaling na mga guro. Nire-respeto sila at naniniwala na ang bawat isa ay may natatanging bagay at kakayahan na maaaring pagyamanin. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!